What is the story about the resurrection doing in the midst of our Christmas celebration? First of all, because today is the feast of Saint John, Apostle and Evangelist. Tradition has it that he is the disciple whom Jesus loved, and he wrote the fourth gospel. He is the John that wrote the fourth gospel. The letters of Saint John are also attributed to him, and the church, even if there's no proof, believes that Revelations, the last book in the gospel, in the Bible, also written by Saint John, Apostle and Evangelist. The second reason why the church chose the gospel is not only because it refers to Saint John, even if not by name, and also because Easter came first than Christmas. Of course, pinanganak si Jesus na una. Pero in the coming to faith, sa pagsilang ng pananampalataya ng mga sinaunang Kristiyano, nauna yung resurrection. Pagkatapos, sabi nila, parang hindi naman natin masyadong kilala si Kristo. Kaya ang tradisyon, in-interview ni St. Luke, ang mahal na birhen, yan yung infancy narratives. Si Matthew, ganun din, gumawa ng research, pero pagkatapos na yan, bumulaga sa kanila itong resurrection, yung nawala ang Panginoon doon. There was an empty tomb. Paano nangyari yun? Katapos, nagpakita si Jesus sa kanila. Kaya yung ating pananampalataya na si Jesus nabuhay na maguli, nakasalalay sa isang libingan na wala ng laman, at sa pagpapakita ni Jesus sa kaniyang mga alagad. Diyan nakasalalay ang ating pananampalataya. Pananampalataya yan eh. Walang pilitan yan eh. Hindi kagaya yan ng algebra algorithm. Pag sinulat yan, hindi ka na makakalusot yan. Pero yung mga algorithm, yung algebra, yung integral at saka differential calculus, yung buong science, walang masabi sa atin kung bakit narito tayo sa mundo. Sabihin mo sa kanila, yan, electrons yan. Sasabihin nila sa iyo, alam nila lahat yung mga batas ng science. Alam nila kung gaano kalayo sa atin yung pinakamalapit na bituin. 4.6 light years away. Alpha Centauri. Ang daming alam ng science. Hindi nila masasagot yung hinihiling ng ating puso. Pagkatapos kong mamatay, makikita ako pa kaya si nanay? Alam ko pa kaya na may mundo? O pagkatapos kong mamatay, parang in-off mo yung ilaw, wala ka na. Lalamunin ka ng kadiliman na walang katapusan. Ang science, walang masabi dyan. Ang politics, ang economics, walang masabi dyan. Pananampalataya yan, yun pinapaalaala sa atin ng simbahan. Nakasalalay ang ating pananampalataya sa mga tao na marupok. Kita ninyo lang ito si Peter. Nauna si Ron, pumasok si Ron. Batang-bata pa kasi si St. John, kaya yung pinauna niyang matanda. At saka pinili ni Christ yun eh. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Pero si Peter, 3 beses na itinatatwa, he denied Christ 3 times. Sa kanila, marurupok na mga tao, nakasalalay ang ating pananampalataya ngayon. Pero 2,000 taon na mahigit, narito pa rin tayo. Maraming mga tao, nagbibigay ng kanilang buhay. Kayo, nanonood sana kayo ng kung ano-ano doon, anong ginagawa ninyo, narito kayo, nagsisimba. At maraming nanonood sa atin. Bakit? Nananawala tayo doon sa mga taong marupok. At consistent lang ang
Diyos. Dahil hindi rin tayo niya pinahagingan ng kidlat. Maniwala ka sa akin. Hindi tayo nililigalig ng Panginoon na may lindol at saka lang tayo maniniwala. Pinadalhan tayo ng isang sanggol. Napakarupok. Diyan nakasalalay ang ating kasagutan. Anong kahulugan ng mga bituin na yan? Anong kahulugan ng buhay ko? Sinasabi ng bata sa Bethlehem. Kaya hindi tayo magkamayaw sa ating kaligayahan dahil yung kanyang sinasabi sa kabilaan ng karupukan, sumasagot sa pinakamalalim na adhika ng bawat tao. Ang mabuhay na mag-uli. Kaya ngayon, pinapaalaala sa atin ng simbahan, resurrection. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. If we have died with Him, we shall also live with Him. Yan ang sasabihin ng batang yan paglaki. Babalik ako sa wakas ng panahon. Sinabi pa niya, pananagutan ninyo lahat ng inyong ginagawa. Ay nakakalimutan natin eh. Keso di bula at saka hamon ang pinag-iisipan natin pag Pasko eh. Ngayon pa, New Year, nag-iisip na naman yan. Magagalit na naman yan dahil ang daming tao sa mall, bumibili na naman yan ng kung anong yung mga lalaki. Black label ba? O blue label? O kung ano nang... nakalimutan natin. Sinasabi na si St. John na sa kanyang unang pagbasa, what we have heard, sinasabi namin sa inyo, we testify and proclaim to you eternal life that was with the Father and was made visible to us. Naging sanggol. What we have seen and heard, we proclaim now to you. Kaya pagkatapos ng maraming taon na pagdinilay sa resurrection, ang binabasa natin sa araw ng Pasko, ang Gospel ni St. John. Sa simula ay ang diwa. At ang diwa ay kasama ng Diyos. At ang diwa ay Diyos. John 1:14, at ang diwa ay naging taong kagaya natin at nananahan na kasama natin. And the Word was made flesh and dwelt among us. Sinasagot ng ating pananampalataya sa sanggol na lumaki, pinatay, nabuhay na mag-uli. Sinasagot sa ating pananampalataya sa Kanya yung pinakamalalim na ninanais, yung minimithi ng ating puso. Kaya kayong mga kabataan, hindi naman kayo nakikinig sa akin eh. Magtatanong kayo ngayon, sapat na bang kahulugan ng buhay mo na hanggang 2:00 ng umaga, naglalaro ka ng Mobile Legends? Yung mga dalagita, sapat na bang kahulugan sa buhay ninyo na ilang oras kayong nagpa-practice ng pinakahuling style sa TikTok? Popost mo? 5 likes lang? Yan ang kahulugan ng buhay mo? Hindi. Makinig kayo sa sinasabi ni St. John Evangelist. What we say, sabi niya, and testify is eternal life that was with the Father and was made visible to us because the Word was made flesh and dwelt among us. Ngayong natatakot na naman tayo, baka mag-surge na naman ang COVID dahil nagsusurge na sa Europe at saka sa Amerika. Pati Thailand na walang COVID noon, tinatamaan. Magdasal tayo sa mahal na Birhen, kay St. John, na ang ating pananampalataya magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng panibagong kahulugan kung bakit narito tayo ngayon. May COVID, may pagbagsak ng ekonomiya, andyan pa si Odette na dahil sa climate change at sabi ng mga scientists, dadami pa yung Odette, lalakas pa yung Odette dahil hindi tayo nakikinig sa ating pananampalataya na nagsasabi yung the Word was made everything was made through Him, and without Him was made nothing that has been made. Lahat ginawa para sa Kanya, sa pamamagitan niya. Siya ang may-ari lahat niyan. Akala natin atin itong mundo eh.
tinabas natin lahat ng mga puno, binungkal natin sa sinapupunan ni Inang Daigdig na lahat yung mga mineral, binubugahan natin ng usok na makamandag, naghihirap tayo ngayon. Bakit? Yung implications ng ating pananampalataya sa banal na diwa na naging tao, isinilang sa Bethlehem, hindi natin sinasabuhay. Kaya ngayong darating na taon, sana magbago na tayo. Parang pessimistic ako doon. Sa tanda ko na, parang hindi tayo nagbabago eh. Pagdaan ng bagyo, dasal tayo. Pag wala na, nakakalimutan na natin yung Panginoon. Tapon na naman tayo ng face mask kung saan-saan. Yung ating basura, sa kanal natin tinatapon at saka sa estero. Tigas ng puso natin. Pero we persist. Magpupursigi tayo sa ating pananampalataya. Manalangin tayo sa mahal na Birhen na iligtas tayo sa lahat ng kapahamakan sa tulong ng panalangin ni St. John, Apostle and Evangelist sa araw na ito. Please rise.